Q&A. Ito na naman po si Attorney A. Erwin Bautista, San Diego based US Immigration Attorney dito sa ating US Visa Q&A. Ang ating pong topic ngayon ay Tourist Visa Red Flag. Specifically, yung sagot do sa tanong na do you have any relatives in the United States? Ano po? Ang usual relatives po that they are referring to is yung immediate relatives. So, yan po yung parent, spouse, or children. Ngayon, kung meron kayong grandparents or mga kapatid, aunties and uncles, pwede rin, ano po? Pwede nyo rin i-identify sila. So, ngayon, hindi yun ang problema. Ang problema ay yung paano kung overstay yung inyong kamag-anak na andito sa US, ano po? So, anong gagawin nyo? I-declare nyo ba o hindi nyo na lang sasabihin at isusugal nyo na lang, ano po? So, ang problema dyan, kapag natuklasan ng US Embassy na may kamag-anak kayo dito sa US na whether green card holder, US citizen, or out of status, ano po, baka ma-ban kayo for lying. Hindi po yan 5-year ban, ano? Yung tinatawag na naririnig ko dyan, blacklisted ka for 5 years. Hindi po. Lifetime bar yan. So, ang lying is lifetime bar. You will need a waiver in order to overcome that bar in the future. So, it is better to be denied than barred for lying. So, how will you deal with that issue? Ano po? Ito po ang suggestion ko, because you are supposed to disclose that. So, overstaying relatives, previously granted tourist visas, ano po? So, number one, oftentimes this is a deal breaker, but you cannot deny it. The bar for lying is lifetime, but a denial on Section 214B is not permanent. You need to disclose and emphasize. So, number two, you need to disclose and emphasize. You just want to see them since you haven't seen them for a long time, and tell your spouse and children how they are doing on your return. Kamag-anak niyo yun eh. So, but basically, the purpose of your visit is to see attractions. So, not just to visit your relatives. Kasi ang tourist, naglilibot yan. So, kung yun lamang purpose nyo, ay siguradong madidinay na kayo. Kasi bibisitahin nyo yung mga kamag-anak nyo na out of status. Baka makumbinsi pa kayo mag-overstay din nila. Ano po? So, kaya, ang purpose niyo is to visit attractions. So, yun po ang number 3, ano? That you will still visit attractions with them if they are available. So, ang purpose, visit attraction. Tourist kayo eh. So, kung available yung relatives nyo, di isama kayo. Tapos, number 4 na consideration, gusto nyo ibalita do sa inyong mga anak, asawa ninyo, or mga kamag-anak ninyo kung ano na nangyayari dun sa kung grandparents yung yung nag-overstay, ano? So, kayo, ang ano pa rin dyan, mahalaga ay babalik kayo. May babalikan kayong anak, may babalikan kayong asawa. Kaya, yun ang panablan nyo doon. Hindi pwedeng hindi sabihin eh. Kaya pag tinanong kayo, emphasize ninyo na, I need to return after 2 weeks because that's the only vacation I got from my work. So, isa yon sa magandang dahilan, ano? Meron akong palagi kong sinasabi do sa mga nag-a-apply ng tourist visa. Hindi ka pa nakakaalis, i-emphasize mo na kailangan kang bumalik. Kaya, if you say it 3 times, first time, maririnig ka. Number 2 ay mariremember nung consul. Number 3, baka paniwalaan na niya na gustong-gusto mo na umuwi. Kasi for example nga, yung 2 weeks ka lang pwede dahil yung pinayagan ka na magbakasyon.
So, deal with the overstaying relative issues head-on kapag tinanong ka sa interview. Pero doon sa DS-160, kailangan mo i-disclose yan. Kasi mas malala kapag ka natuklasan nila tapos i-deny mo. Lifetime bar yan, you need a waiver in order to overcome that. Otherwise, yung Section 214B ay madaling lusutan yan, or ibig sabihin, hindi permanent. Pwede ka mag-apply ng tourist visa. So, yan po ang ating topic for today, how to deal with the overstaying relative dyan sa DS-260 at sa interview. Ano po? Maraming salamat po sa panonood. Si Attorney A. Erwin Bautista po ito. At kayo po ay maaaring mapakinggan din ito sa radiofilam.com, RADYO, filam.com, at sa Flash TV. Salamat po sa inyong panonood. Ito po sa Attorney A. Erwin Bautista.